3 araw na lamang mula ngayon ay magaganap na ang pinakainaabangang bakbakan nila Naoya Inoue at nitong si Marlon Tapales. Kaya naman, marami sa industriya ng boxing ang nagbigay na ng kanilang prediksyon at mga komento. Kasama na dyan ang ilan sa ating mga pambatong boksingero. Sa naging panayam nga dito sa Olympic bronze medalist na si Yumer Marcial, para sa kanya, kahit napakadihado ni Marlon Tapales sa pustahan, ay hindi naman gaano nagkakalayo ang lakas ng dalawang boksingero. At sinabi nito na paunahan na lamang ang magiging tema ng kanilang bakbakan. Kung sino man sa dalawa ang unang makatama ng solido, ay malamang ito ang mananalo. Para sa akin, una personally, nakita ko yung training ni Marlon Tapales sa Baguio. Nakadalawang araw din ako doon. Training niya at sparring niya. Nakita ko iba. Matagal ko na nakasama si Marlon sa US. Nakita ko yung mga training, mga sparring niya doon. Pero iba siya ngayon. Iba siya ngayon. So sa tingin ko, sa laban nila ni Naoya, masasabi ko sa pangalan, sa fame, dehado siya kay Naoya kasi mas kilala si Naoya, mas sikat, mas ano. Pero sa boxing style, experience, sa lakas, sa tapang, hindi dehado si Marlon eh. Kasi si Marlon, sa speed, hindi din dehado si Marlon. So meron si Marlon speed, power, experience, nandun pa yung kumpiyansa niya. So sa tingin ko, yung laban nila nito, talagang paunahan. At sabi naman ng dating IBF World Champion na si Jerwin Angkahas, ay mayroon umanong paglalagyan itong si Naoya Inoue dito sa lakas nitong si Marlon Tapales. May mga suntok talaga nalulusot na malakas si Marlon. Yun yung parang kahit na iniisip mo pa na ito kasi bibitaw na to. Di mo alam kung anong suntok. Minsan, amper ka to. O basta mag-rush ka kay Marlon. Palagay ko may paglalagyan ka. Samantala, nagbigay naman ng kanyang opinyon ang kilalang boxing analyst na si Attorney Ed Tolentino patungkol sa darating na laban na to, kung saan ay ibinahagi nito ang 3 susi umano upang manalo ang Pinoy na si Marlon Tapales kontra dito sa The Monster na si Naoya Inoue. At una na nga dyan ang conditioning umano nitong si Marlon Tapales. The number 1 key para kay Marlon Tapales ay ang kanyang conditioning. Very, very important po na nasa kondisyon ang pangangatawan ni Marlon Tapales. Lalo na yung kanyang bread basket. Yung lagayan ng tinapay, yung kanyang tiyan, mga kaibigan. Sapagkat si Naoya Inoue, mga kaibigan, ay kilalang body puncher. Isa sa mga paboritong atake ni Naoya Inoue ay ang pagsuntok sa bodega. Meron po siyang magandang right straight sa tiyan at meron din siyang mga short left hooks sa bodega. Panoorin nyo yung laban kay Michael Dasmariñas. Ang daming mga body shots. And remember, doon sa unang laban kontra kay Nonito Donaire Jr., isang suntok sa may chest area ang nagpabagsak kay Nonito Donaire Jr. So kinakailangan, mga kaibigan, maganda ang conditioning ni Marlon Tapales. At ang pangalawa naman sa magiging susi umano para dito kay Marlon Tapales ay walang iba kundi ang kanyang pasensya. Ang number 2 key o ikalawang susi para kay Marlon Tapales kontra kay Naoya Inoue, ito po ay pasensya. Patience, mga kaibigan. Alam natin si Marlon Tapales, ito po ay brawler. Hindi po umaatras ang ating boksingero sa isang sabayang palitan ng suntok. Pero kahit sinong trainer ay magsasabi sa iyo, if you are going up against a puncher like Naoya Inoue, kilalang malakas bumanat, huwag na huwag kang makikipagsabayan sa isang puncher. Sapagkat ito ang gusto ng isang puncher na tulad ni Naoya Inoue, na ikay makikipagsabayan,
mas madali kanyang tatamaan ng kanyang mga suntok. So hindi advisable dito kay Marlon Tapales na makipagsabayan sa isang ferocious puncher na tulad ni Naoya Inoue. Ang pangatlo naman ay walang iba kundi ang timing. Yung tipong nag-aabang lang na magkamali ang kalaban. Kagaya sa ginawa noon nitong si Juan Manuel Marquez kontra dito sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. At nang nakahanap na ito ng tamang tiyempo, ay doon na niya tiniming ng kanyang counter ang pasugod na atake nitong si Manny Pacquiao. Ang ikatlo at huling susi para kay Tapales kontra kay Naoya Inoue, ito po ay ang kanyang timing. Kailangan timingan mo itong si Naoya Inoue sapagkat si Naoya Inoue, despite being undefeated, ay nagkakamali rin po mga kaibigan. Naalala nyo yung unang laban niya dito kay Nonito Donaire Jr.? Pasok ng pasok itong si Naoya Inoue. Ayun, nahuhuli siya ng left hook ni Nonito Donaire Jr. In fact, nasaktan siya rounds 8 and 9 ni Donaire dun sa kanilang unang laban. May tendency kasi itong si Naoya Inoue, palibasa ay puncher, pumapasok siya, medyo taklesa at kailangan timingan ito ni Marlon Tapales. Si Tapales po ay may magandang left uppercut. And remember, kaliwete po itong si Marlon Tapales. So ito po ang kontrapelo ng isang right-hander na tulad ni Naoya Inoue. Now, in fairness mga kaibigan, after the first fight kung saan nakaramdam ng sakit itong si Naoya Inoue kontra kay Donaire, ay inayos naman niya ang kanyang depensa. Mas maganda po ang depensa ni Naoya Inoue ngayon. Pumapasok siya, may jab na before pumasok. Meron na siyang mga solid jabs. So hindi na yung tipong bara-barang basta papasok. At may step back din itong si Naoya Inoue. Papasok yan, susuntok, step back agad. Hindi na tumitigil dun sa pocket o dun sa looban. Agad siyang lumalabas. Pero sabi nga ng mga trainers, mga kaibigan, ang boksingero eventually bumabalik sa kanyang old habits during the fight. May mga okasyon na bumabalik siya sa pagiging taklesa. At ito ang kailangan timingan ni Marlon Tapales. Maganda ang kanyang left uppercut. Pag sumuong itong si Naoya Inoue, pwede mong singitan, pwede mong sikwatan. Ito po ang ginawa ni Donaire, very effective in the first fight. Pero in the second fight, nakipagsabayan si Donaire, ayun, tulog. So maganda po ang timing, maganda po ang mga counter punches nitong si Marlon Tapales. At kung matatimingan na maayos itong si Naoya Inoue, why not? Remember mga kaibigan, ito ang ikalawang laban pa lamang ni Naoya Inoue sa 122 pounds. Yung kanyang unang laban nangyari kontra kay Stephen Fulton. Yung Stephen Fulton, wala namang pong punching power yan, di tulad ni Marlon Tapales. Si Tapales matagal na sa 122 pounds. Mas kabisado niya ang timbang na ito at hindi pa talaga nakakatikim ng major league na suntok mula sa isang 122 pounder itong si Naoya Inoue. So dito pa lang, maaari makaramdam siya ng isang major league punch ng isang junior featherweight kontra kay Marlon Tapales. Pero tayo naniniwala pa rin dito sa puso, sa kakayahan ni Marlon Tapales. Ito ang biggest fight para kay Marlon Tapales. History is beckoning sapagkat kapag siya nanalo, he will become the first undisputed champion ng Pilipinas sa 4-belt era. Pero kayo mga ma'am at mga sir, sang-ayon ba kayo sa mga prediksyon na ito? Ano naman ang prediksyon ninyo sa laban na to? Mag-iwan lamang ng inyong komento at huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat.